United States stands with our Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful actions. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Estados Unidos nakahandang rumesbak at pinagsabihan ang China, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pinagsabihan ng US State Department ang China na itigil ang mapanganib at destabilizing action nito laban sa Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan. Ito ay kasunod ng pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Sindangan ng PCG at pagbomba sa resupply boat na una isa may 4, habang nagsasagawa ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal nitong araw ng Martes. Kinundina din ng US State Department ang aksyon ng China na nagpakita ng pagbalewala sa seguridad at kabuhayan ng mga Pilipino at sa international law. Discussions with the Philippines about this matter, the latest actions, which are just the most recent in a series of provocative actions by the PRC, demonstrate once again a reckless disregard by the PRC for the safety of Filipinos and also for international law. By impeding the safe operation of Philippine vessels carrying provisions to Filipino service members stationed at 2nd Thomas Shoal, the PRC interfered in lawful Philippine maritime operations and in Philippine vessels' exercise of high seas freedom of navigation. And I will just say that the United States stands with our Philippine allies in the face of these dangerous and unlawful actions. And with respect to your question, Article 4 of the 1951 U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty extends to armed attacks on Philippine armed forces, public vessels, or aircraft, including those of its Coast Guard, anywhere in the South China Sea. Inihayag ni US State Department spokesperson Matthew Miller, na sa naging hatol ng International Tribunal noong 2016, na walang lawful maritime claims ang China sa karagatan sa paligid ng Ayungin na malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi pa ni Miller na sa ilalim ng US and Philippines Mutual Defense Treaty, saklaw ang anumang armadong pag-atake sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas kabilang na ang Coast Guard saan man sa disputed waters, kung saan minamandato ng US na suportahan ang Pilipinas sakaling magkaroon ng pag-atake. Samantala, tumanggi naman ang magbigay ng komento ang US official kung mag-uudyok sa treaty, ang panibagong panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas na nagresulta sa minor damage at injuries sa Navy personnel ng bansa. Hindi nagustuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pinakabagong insidente sa West Philippine Sea kung saan binangga, binomba ng tubig at hinaras ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas, habang nagsasagawa ng resupply at rotation mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi ng Pangulo na kakaalarma ang aksyon ng China sa West Philippine Sea na hindi pa rin i-invoke ang Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard, and in this time they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen. And I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Once again, we will make our objections known and hope that we can continue to communicate to find a way so that such actions are no longer seen in the West Philippine Sea. Inihayag ng presidente na kakabahala na ang ginawa ng China Coast Guard dahil nagresulta ito sa pagkasira ng cargo ship at pagkasugat ng 4 na personnel, sinabi ng Pangulo, dahil dito maghahain ang Pilipinas ng protesta laban sa China, at umaasa na may pagpapatuloy ang pag-uusap ng gayon makahanap ng paraan ng sa gayon hindi na mauulit pa ang mga ganitong insidente sa West Philippine Sea. Tahasang inihayag ni Pangulong Marcos, na ang presensya ng 2 Chinese research vessels sa Philippine Rise ay malinaw na panghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas at nakakabahala ito. Sinabi ng Pangulo na posible ang kanilang presensya sa Philippine Rise ay escalation sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Binatikos noong Miyerkules ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China dahil sa mga hindi sibilisado nitong mga aksyon na humantong sa pagkasugat ng 4 na tauhan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea.
Reaksyon ni Teodoro sa pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal, kung saan dalawang barko ng China Coast Guard ang gumamit ng water cannon laban kay An-Isa May 4, isang barkong kinontrata ng Navy para sa regular na resupply mission para sa BRP Sierra Madre. Ang pag-atake ay humantong sa pagkabasag ng salamin na bintana ng bangka, na nagdulot ng maliliit na sugat sa mga tauhan ng Philippine Navy. Tinanggihan din ni Teodoro ang pahayag ng China na ang mga aksyon nito ay alinsunod sa batas upang ipagtanggol ang sarili nitong soberanya, karapatan, at interes. Inihayag ni Mandaluyong Representative Natalie Gonzales, Chair ng House Special Committee on the West Philippine Sea, panahon ng buhusan ng pondo ng gobyerno ang pagpapalakas sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ayon kay Gonzales, sa 2024 national budget ay nagkaroon ng isyu matapos alisan ng pondo ang ilang civilian agencies para mailipat sa security agencies na nagbabantay sa West Philippine Sea, kaya naman sa pagpaplano ng pambansang pondo para sa susunod na taon, maliban sa edukasyon at kalusugan ay buhusan na rin ng pondo ang mga pangangailangan para mabantayan ang ating teritoryo, punto ni Gonzales. Para mapalakas ang presensya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo ay kailangan na madagdagan ang ating mga barko na nagpapatrolya doon. If you will recall, last budget, nagkaroon ng issue dyan ng di ba, yung nag-realign, natanggal yung mga confidential ng other agencies of the government. At one ginawa ng House is to realign it to particularly to the needs of yung mga West Philippine Sea na task force na doon, kung ano kailangan. What I'm saying is, na ngayon, we will now take up the budget of 2025. No? Sooner or later, there's going to be a budget call. Budget call ng DBM, magbabudget call na yan. Siguro, by this time, alam naman ang kailangan alam naman ang kailangan ng gobyerno. Ano ang kailangan natin doon sa West Philippine Sea? Na hindi lang pwedeng, kailangan nila ng barko, kailangan nila ng Coast Guard, kailangan nila ng mga helicopter, etc. Whatever it is. Siguro it's about time na when we do the budget, the national government should not only, kasama na sa major concern niya, not only education, not only health, but also yung yung protection of what is supposed to be ours. Kasi kung wala tayong, yung talagang the real presence natin doon by having mas marami mga barko, will somehow makaka-prevent ng mga bullying natin. But kung we will not give them the ample ships na kailangan nila, whatever, then mahihirapan talaga sila. Yun ang palagi naman nirereklamo ng Coast Guard, ang mga barko nila maliliit, yung pag-supply nila ng mga maliliit, ang bagal ng takbo. Kaya it's about time that that the government should also recalibrate yung pag ng pondo to include also yung mga kailangan natin to protect yung ating West Philippine Sea. Aminado naman ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na malaking hamon ang pagpapatrolya sa karagatan, dahil sa limitadong kagamitan gayon din ang maliliit na barkong gamit sa resupply mission sa West Philippine Sea kumpara sa mga barko ng China. Ipinaliwanag din ni Gonzales na sa kabila ng hindi pagtugon ng China sa mga inihaing diplomatic protest, ayon sa mambabatas mahalaga ang patuloy na paghain ng protesta upang iparating na hindi tinatalikuran ng Pilipinas ang teritoryo nito. On the West Philippine Sea, are you content with just filing a diplomatic protest, or do you see any more stronger actions that the government can take to assert the Philippines' rights over our waters, especially after the incidents in Benham Rice? Yeah. But in the meantime, kasi diplomatic protest is all we can do. During the hearing conducted by the Special Committee in West Philippine Sea, be it executive meeting or a public hearing, talaga namang we were informed that ilan na i-file natin diplomatic protest. And ang tingin natin, wala nangyayari because NR ang China, no response.
But what is the importance of having a diplomatic protest even though apparently hindi pinapansin kasi baka ang sa atin ano tayo parang nag-give up na tayo dahil hindi naman tayo pinapansin, so tigil na lang natin. But the importance is it's a continuing show of our yung that we have not surrendered our stand in the West Philippines. Mind you, not claim, because insofar as we are concerned, that's ours. That's that's our statement, that's ours. And it helps other countries na who are also interested in the region because of their yung transport ng kanilang mga commercial vehicle, commercial ships sila transporting their goods from their countries to any country na dumadaan diyan sa West Philippine Sea. And they are also nakakatulong sa kanila na to help us in condemning China, and ang maganda ngayon, meron ng mga video na ipapakita kasi unlike before, pag inire-report mo lang walang visual, sabihin with water cannon, baka hindi nila alam. People do not realize the kind of yung strength ng water cannon na ginagamit. Baka kala nila garden hose lang yung ginagamit. But now, nakikita na malakas, tapos nakikita na talagang very dangerous sa mga maneuvers, binabangga, and nakakatulong to in mga countries in helping us. Kaya marami na ngayong mga pumapasok ng mga security arrangement with our country. Australia, the president is there. Ang Japan show na interest, and ang other European countries, as I've said, kasi pinoprotektahan din nila yung yung interest sila in that interest of their navigation in that area. Actually, di naman tumitigil ang pag-supply, but sinasabi rin naman sa amin ng National Task Force on West Philippine Sea what they're doing, but unfortunately hindi namin pwede i-reveal kung ano ginagawa nila ron dahil kasi it was shared to the committee during an executive session. But walang plano ang gobyerno na itigil ang pag-supply ng ating mga presence ng mga soldiers natin o mga navy na doon. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.